Atong pinitos. Atong kinukuha na kang nganin na. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos amin. Kaya kinukupusing kita pa. Diyos Kasi history na. amin. Ay, Diyos ko na. Kaya kung mga ninyo din. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maituguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Glory be to the Father and to the Son. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamilyo, ang darating mula sa Madian at Epa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat na mahala sa iyong bayan. Ibaba mo na daw, Nina. At pati sa mahihirap, Ibaba mo na. maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan. Ha? Malaman ang bansa niya at umunlad habang buhay. Grabe. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates
sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga hari nasa pulo Nasa saka at mo eh. naroon sa Espanya. Iniskibay lang. Maghahandog ng kaloob. Uy. Ihahain din sa Ano kanya. chocolate? Pati ang mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magkukulit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kaya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Sa ganitong mga tao, siyang lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga una, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Hallelujah. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hallelujah. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Ang Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. nagsipon Holy pa Mary, Mother of God, pray for us sinners, upang sabot sumamba. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Hallelujah. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtatanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligali
gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupa ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagpilinan ng ganito. Humayo kayo at iyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong matagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng kanilang nang talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inhandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mera. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang poong Jesus Nazareno ng isang malakas na palakpakan. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng buong simbahan ang Epipanya mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay ang pagpapahayag at pagpapakita ng ating Panginoon. Kilala ito sa nagtawag na pagpapakita ng ating Panginoong Jesus. Ang poong Jesus Nazareno. At sa mga pagbasa, nakikita natin ang pagpapahayag ng dakilang kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi lang sa piniling bayan ng Israel, kundi sa pati sa mga hintil. At sa buong sangkatauhan, ito'y nagpapahayag na ang Diyos na pumarito sa atin upang tayo ay Kanyang ituwid sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Hindi lang po yan, kundi ang Diyos na ito nais na manahan at makapiling niya tayong lahat. Kaya napakabuti ng Diyos. Siya ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Itong liwanag na ito ang pinagsumikapan na hanapin ng tatlong pantas na narinig natin sa Ebanghelyo. Sila ay naglakbay mula sa silangan papuntang Bethlehem upang masumpungan ang liwanag na ito na walang iba ang ating Panginoon, ang Jesus Nazareno. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid, na sa Kanyang kabutihan, handa niyang ibigay ang Kanyang sarili sa atin upang tayo ay Kanyang ituwid
sa ating mga pagkakamali at pagkakasala, na sa huli ng ating buhay, tayo ay maging karapat-dapat na pumasok sa kaniyang kaharian. So ito'y kabutihan ng Diyos. No? Hindi niya sukat tinitingnan ang pagkakamali ng sangkatauhan. Bagkus sa kanyang kabutihan, minarapat niya na siya ay magkatawang tao upang tayo ay kaniyang makapiling, no? Kaya napakabuti ng Diyos, no? Pangalawa, yung pagiging tapat ng ating Panginoon. At sa kanyang katapatan, handa niyang ibigay ang kanyang buhay, no? Kaya nga, tanda ng kanyang katapatan, kung titingnan natin ang ating Panginoon, ang Jesus Nazareno, karga-karga ang krus. Ang Diyos na nakabayubay sa krus, ito'y tanda ng katapatan ng Diyos. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, sa pasimula ng taon ito, maganda na simulan natin ang taong ito na tayo rin na may magsusubikap na magpakabuti. No? Dahil ang unang naging mabuti sa atin ang Diyos. Kaya simulan natin itong taong ito at sa buong buhay natin na pagsumikapan natin na magpakabuti tayo araw-araw. Dahil napakabuti ng Diyos. Kaya pagsumikapan mo na magpakabuti ka sa lahat ng iyong ginagawa, kung ano man ang estado ng buhay mo ngayon, gawin mong may kabutihan. At gagawa din tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Pangalawa, pagsumikapan din po natin na maging tapat na tayo sa Diyos sa kanyang mga utos at turo. Dahil ang unang naging tapat sa atin ay siya at nanatiling tapat magpakailanman. Kaya nga po, ito'y paanyaya sa atin na maging tapat din po tayo sa Diyos. At pangatlo, pagsumikapan din po natin na umiwas tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. So ito'y paanyaya sa atin ng Panginoon. No? Dahil ang kasalanan, ito'y magdudulot sa atin ng labis na kalungkutan. Kailanman hindi ka magiging masaya kung hanggang ngayon ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan. Kaya nga po, araw-araw, inanyayahan tayo at tinatawag tayo ng ating Panginoon, ang Jesus Nazareno, na magbalik loob sa Kanya. At buong kababaang loob sana tayong aminin ang ating mga pagkakasala at buong kababaan na mag-umpisa uli sa tulong ng mga pagpapala na mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Siya ang ating pag-asa na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay. Kung tayo man ngayon ay humarap sa mga matinding pagsubok, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na sa kadiliman, may liwanag na naghihintay sa atin. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito, na tayo ay nagkatipon ngayon, idalangin natin sa Panginoon na katulad ng tatlong patas sa Ebanghelyo ngayon,
masumpungan nawa natin si Jesus. Ang liwanag. At Iya po yan eh. kung masumpungan man natin siya, ibahagi natin ito Tumaragwa. sa ating mga kapatid na hindi pa nakasumpong sa liwanag na ito. Kaya ito'y paanyaya sa atin, no, ng ating Panginoon. At alam ko po, malapit na ang kapistahan ng ating mahal na Jesus Nazareno. Sana tayo'y maging liwanag sa ating mga kapatid na sa paglabas natin sa dambanang ito, dalhin natin ang liwanag na mula sa Diyos. Dalhin natin ito, Ipainit mo tutuan niya. paglabas natin sa dambanang ito, upang masumpungan nila ang liwanag ng ating Tara sa anis, Panginoon. Lola. Ang Yan dakilang po yung pag-ibig, sigigid. awa ng Diyos sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinahapos sa krus, namatay, inilibing. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw, nabuhay na magulo. Umakyat sa langit. Vamos. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at lumutong sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananabik nating sabihin, Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon ang liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, pakain nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo na Diyos sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay ng liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita kanawa nila, O Diyos, naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, tingin mo ang aming panalangin.
Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, kabutihan pag-asa, mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat.